Okay, bago po kayo magsiupo, kamayan ninyo yung mga katabi ninyo, sabihin ninyo, a heart full of Jesus. Okay, tayo po ay magsiupo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Muntik kong sabihing magandang tanghalian. Nakita ko na kasi yung kakainin natin. Anyway po, bago po ang lahat, gusto ko pong batiin ang lahat po ng bumubuo, especially ng mga tagapanguna po sa LOTN Region 3. Congratulations po sa mga pastors natin. Palakpakan natin ang ating mga pastors. Sa maraming taon na kanila pong pangunguna at pagpapagamit sa Panginoon, at ngayon ay panibagong taon na kanyang kaloob sa ating lahat. At sa biyaya po ng Panginoon, dalangin ko po na tayo po ay kausapin ng Lord sa umaga pong ito. At pag nakarinig po tayo ng mensahe ng ating Panginoon, ay naniniwala po tayo na meron pong blessings na dala-dala ang pakikinig po natin ng salita po ng ating Panginoon. So, kamusta po kayong lahat? Excited ba kayo na i-celebrate ang atin pong anibersaryo ngayong araw? Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. Kami po ay excited din sapagkat noon pong nakaraang linggo ay nanggaling po kami sa Isabela. Tapos umikot po kami ng Baler, Aurora. Tapos diretso na ho kami dito. Biyaya ng Panginoon na tayo po ay magkakasama sa pakikinig ng salita po ng ating Panginoon. Kung kayo po ay naparito para pakinggan ang salita ng Panginoon, mas higit po ang aking desire na i-share ang mga salita po ng ating Panginoon. Amen po ba? I don't know kung nabanggit ko na po ito. I just wanted to use this illustration para nang sa gayon po ay makuha ko yung inyong attention, sapagkat nakikita ko ay malayo ang inyong iniisip. Gusto ko pong dalhin ang inyong mga isip sa atin pong kinalalagyan. At naniniwala po tayo na pag nakakonect po ang Word of God sa atin pong mga puso, ay i-overwhelm po kayo ng Panginoon. Tanong, sa oras po bang ito ay dalawa ang preacher or tatlo ang preacher? Dalawa, tatlo, or ilan? Isa lang. Okay, isa lang. Okay. So, pangalawa ay dalawang lugar ba tayo? Magkaibang lugar ba kayo dyan? Dito sa gitna or dito sa kanan? Iisa rin lang. So, isang pastor, isa ang lugar. Nakatitiyak din po tayo na iisa rin ang message. Alright? So, kung isang pastor, isang lugar, isang message, pang-apat, ay sabay-sabay po nating naririnig ang message. Tama? Hindi ho delayed ang akin pong preaching sa likod or sa kanan or sa kaliwa. All at the same time ay naririnig po natin. So there are 4 categories na ipinipresent ko po sa inyo na magbibigay po ng merit or justification na dapat ay iisa rin ang ating maging karanasan. Iisang lugar, iisang preacher, at the same time, iisang message. So dapat iisa rin lang ang result. Iisa dapat ang ating mararanasan. Ano po yun? Dapat lahat tayo ay uuwing pinagpala ng ating Panginoon. Meron pong sinasabi sa Biblia na and they reap 30-fold, 60-fold, at saka 100-fold. Okay? So, ibig ko pong sabihin ito, kaya ko po ito ginagamit sapagkat gusto ko pong makita ninyo
na ang Diyos ay willing niyang i-fulfill ang kanyang mga sinasabi sa banal na kasulatan, na hindi niya kayo papayagan na umuwing 30-fold ang inyong daladala or 60-fold ang inyong iuuwi, kundi higit sa lahat ay 100-fold. So lahat dapat tayo ay pantay-pantay na babalik mamaya sa ating mga bahay na merong 100-fold. Pero let's be real, maging makatotohanan po tayo. Hindi lahat ng nakikinig at dumadalo sa gawain ng Panginoon ay sabay-sabay na umuuwing blessed. Hindi lahat ng mga umuuwi or dumarating dito sa gawain ng Panginoon na sabay-sabay or pare-parehas ang kanilang mga daladalang blessings sa ating Panginoon. May uuwing 100-fold, may uuwing 60, may uuwing 30, at may uuwi ring fold lang. Hanggang fold lang siya. Ngayon, ang pinaka-susi ng lahat pong ito, mga brothers and sisters, ay ang focus or ang pakikinig po natin ng salita ng ating Panginoon. Kasi posible na habang sinasabi ko ito, ay meron kang kinakalabit at meron kang ginagawa, isang word lang ang ma-miss mo, magtatanong ka mamaya at sasabihin mo, ano nga yun? Nakalimutan na po natin lahat. Ngayon, kung kayo po'y naparito para ma-bless, mas higit po akong naparito para maging kasangkapan po ng Panginoon na kayo po ay ma-bless. Amen? Amen po ba? Okay, palakpakan po natin ang Panginoon. So let's begin. Ang theme po na ibinigay po sa akin ni Pastor Reden ay a heart full of Jesus. To be honest, this will be the third time na gagamitin ko po ang theme na a heart full of Jesus. The first time na i-preach ko po ang a heart full of Jesus ay way back 2018 yata, Billy, sa Iloilo. Binigyan po ako ni Pastor Joseph ng theme na a heart full of Jesus. Ang sabi niya ay, Pastor, kayo na po ang bahala sa text. Pangalawa po ay last year, anniversary po ng LOTN Binyan. Sabi ni Pastora Jackie Lou, ang sabi niya, Pastor, gusto po namin na ang i-preach po ninyo ay a heart full of Jesus. And this time, ang nasa isip ko nung sabihin po ni Pastor Reden na a heart full of Jesus, syempre pag pangatlong beses mo na, madali na lang. Kahit wala ka ng PowerPoint, kahit wala ka ng kopya, kaya mo nang ipangaral, or kahit nakapikit ka, kaya mo nang ipangaral. Subalit, hindi ko po gagamitin ang buong outline ng A Heart Full of Jesus na isinare ko po noon sapagkat magkaiba po ang konteksto ng audience na kaharap ko noong 2018 at saka noong 2023 last year. Ngayon po ay buong Lord of the Nations Region 3. Ngayon, dahil po sa kakaibang konteksto, pag sinabi ko pong kakaibang konteksto, kakaibang audience, kakaibang sitwasyon, at kakaibang pangangailangan naman po. Kaya ang isa sa basic question na kailangan po nating simulan sa pag-aaral natin ng A Heart Full of Jesus is this: ano ang mapapala natin or ano ang significance, gaano kahalaga ang pagkakaroon ng A Heart Full of Jesus sa context po ng Region 3. Ito po lagi ang aking prinsipyo, na sa oras na merong pangungusap ang Lord sa atin, naniniwala tayo na ang pangungusap na ito ay hindi sa present time natin, kundi merong particular or future particular or specific time na mas kakailanganin natin ang mga katuruan na atin pong naririnig. Kaya po ang tanong ngayon ay ganito: after this, matapos po ang oras na ito, or matapos ang gawain pong ito, will there be a particular situation na kakailanganin natin ng husto ang ganitong aral or ganitong turo ng ating Panginoon? Or, para po ma-challenge po tayong lahat, sa antas ng inyong relationships na mayroon po kayo ngayon sa bawat churches po natin, dito sa LOTN Region 3, I'm sure lahat kayo ay merong pagmamahalan.
Subalit, yung klase ng pagmamahal na mayroon po kayo ngayon, will this kind of love na mayroon po kayo ngayon sustain you in the near future? Dahil kung hindi tayo magle-level up ng klase ng pagmamahal na dapat po nating taglayin sa ating pakikipag-ugnayan sa bawat isa, I am absolutely sure na ang klase ng relationships mayroon po tayo ngayon, hindi niya kayang sustenahan ang mga challenges na kakaharapin natin pagdating ng panahon. That is why it is imperative, it is important na matutunan po natin ang idea ng a heart full of Jesus. Pag sinabi po natin a heart full of Jesus, ano ba ang pinaka-main idea ng salitang a heart full of Jesus? Isang idea na kinakailangan po nating maintindihan sa salitang a heart full of Jesus is this. Pag sinabi pong a heart full of Jesus, ito po ay isang puso na kung saan ay punong-puno, hindi kulang, hindi rin labis, hindi empty, kundi punong-puno ng ating Panginoong Hesukristo. At pag sinabing punong-puno ng ating Panginoong Hesukristo, ano ang pakahulugan niyan, Pastor Alan? Ang pakahulugan niya na ito, punong-puno ng characteristics at behavior ng ating Panginoong Hesukristo. Sa banal na kasulatan po, ay sabi po ng John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Kailan ninyo nalaman na mahal tayo ng Diyos? Kailan tayo nakumbinse na merong Diyos na nagmamahal sa atin? Kailan? Kaninang umaga, nung nagising tayo. Ang pinaka-ultimate evidence na nakumbinsi tayo na mahal tayo ng Lord ay walang iba kundi si Jesus. Walang ibang pinakamatibay na paraan na kaya tayo na-convince na mahal tayo ni Lord ay dahil kay Hesukristo. Ngayon, pwede po nating i-equate or iparehas ang pangalan ni Jesus sa salitang love. So, kung merong equation na gagamitin ko po, I'm hoping na maintindihan po ninyo, Jesus equals love. Jesus equals love. Kaya po, ang isa sa pinaka-ultimate na pagkakakilanlan or characteristics or attribute na mayroon po ang ating Panginoon is no other than love, because we know that Jesus equals love. And when you talk about love, love equals Jesus. But sa reality po ng buhay, ang love ang isa sa pinakamasarap pong pakinggan. Kagagaling po natin dito last month ba? Last month. Nagkaroon po tayo ng youth assembly rito. At ang mas marami pong question ay patungkol po sa love. Meron po kaming Q&A. Pag ang question na binabasa po ni Pastora Jen ay patungkol sa pag-ibig, Pastor, paano ko malalaman na siya na yung the one? Sabi ko, walang the one. Kagaya po ninyo na i-excite kayo because love is the most beautiful word in this world. But sa kabila po ng pagiging pinakamagandang salita ng salitang pag-ibig dito po sa mundo, ito rin po ang most confused word dito sa mundong ito. Sapagkat, pag sinabi po natin na love, ang idea natin ng love ay Hollywood love or Korean drama love. Pag sinabing pagmamahal, we talk about or ang unang-unang sumasagi sa atin is romantic love. Cupido. Pagmamahalan. Kailangan meron akong maramdaman. Kailangan nangingilabot ako. Or kailangan ay satisfied ang aking feelings. Hindi ito ang love na popular si Jesus Christ at hindi rin po ito ang love na kung saan ay ipinamalas ni Jesus Christ sa cross
kundi ang tawag sa love na ito ay God's love. Ang God's love ay hindi pwedeng ikumpara sa romantic love. Sa romantic love ganito, hindi mo nilike yung aking post. Kaya kapag nagte-text ka ngayon sa kanya, hindi siya sumasagot. Nagtatampo. That's romantic love. Romantic love is a kind of love na nasasatisfy kapag meron pong ibinabalik. Kapag meron pong ipinapakitang, ang tawag po nila rito ay reciprocity. Nire-reciprocate niya or ibinabalik ng tao yung mga bagay na ipinakita sa iyo. Nilutuan kita ng dinuguan. Kailangan ibalik mo yan ng kaldereta. Pag walang kaldereta, hindi ako loves neto. So, romantic love is characterized by conditions. Conditions na kung saan ang nasasatisfy ay ang ating emotional side at natutuwa yung ating emotional side. Kaya naman po, ang foundation ng romantic love or human love ay satisfaction ng kanyang personal emotional or emotional side. Pag walang satisfaction ay nawawalan din tayo ng gana or magpakita ng reciprocity or whatever kind of love na ipinakita po sa atin. But God's love is different. If man's love is based on conditions, ang God's love po is based on unconditional state or status ng mga tao na object ng kanyang love. Okay, keep in mind, ang atin pong pinag-aaralan ay a heart full of Jesus. So if we would give ourselves our own definition of a heart full of Jesus, the definition would be a heart full of love. But what kind of love? Hindi pwedeng romantic love. Ano ang sabi ng Panginoon? Love one another. Hindi niya sinabing love another one. That's romantic love. Amen ba? Bakit serious na serious kayo? Pwede ba nating palakpakan ng Panginoon? So a heart full of Jesus means a heart full of love. Pero, dinidefine ko ngayon or dinidifferentiate po natin ngayon yung kaibahan ng human love at saka ng God's love. Basahin po ninyo ang banal na kasulatan, ang klase ng love na dumating sa atin nung tanggapin po natin si Jesus is not romantic or human love, kundi God's love. Paano mo mapapatunayan, Pastor Alan, na God's love ang atin pong naranasan? Dahil nung yakapin po tayo ng Panginoon, walang magandang bagay. There's nothing attractive in you para kayakapin ng Panginoon. Bakit ka ba nagmamahal in terms ng human love? Kasi yung preference mo, ang preference natin, tall, dark, and never mind. Basta swak sa ating preference, uy, in love ako or crush kita. Kagagaling po namin sa El Nido, Palawan ni Pastora Jane tsaka ni Pastora Upeng. Doon po ay maraming mga beaches. Beach. Hindi ibang beach. Gets ng mga kiddos. Tapos, doon sa mga beaches na ito, maraming mga beach bodies. Sa mga beach bodies, pag maganda yung body na nakita mong naglalakad-lakad doon, napapalingon ka. Nababali yung leg mo na naglalakad ka ng gano'n. Kasi, nakakakita ka ng mga bagay na maganda sa iyong paningin. Alright? Meaning, nakukuha ng beach bodies na ito ang iyong attention because there is something very attractive sa kanya. Ang God's love is this: God loves you not because attractive ka sa Panginoon. There's nothing attractive in you.
His Son while we were yet sinners. Meaning, walang stadong maganda sa ating kalalagayan, but sa kabila ng lahat ng ito, niyakap tayo ng Panginoon. Kaya kahit maraming marites at maraming marisol at maraming mga manggagansyo, maraming mga gumagawa ng kasalanan, when Christ embraced you, He embraced you ng sobrang higpit. Pero ang human love is this, ine-embrace ka lang niya dahil wala siyang nakikitang kapintasan sa iyo. This is the kind of love na naranasan po natin. Okay? Kaya po kung titignan ninyo ang inyong paligid ngayon, iikot ninyo ang inyong leg ngayon. Napansin nyo ba? Napansin nyo ba na maraming mas mababait kaysa sa kanila? Pero bakit sila ang tinawag ng Panginoon? Okay, mas malalim ito. Napansin nyo ba na ang mga kasama nyo sa church ay yung hindi nyo gusto? Kasi ganito po ang human love. Ganito po ang human love. Gusto natin, kaparis natin ng ugali, kaparis natin ng gusto ang mga taong kasama natin. Kung ano ka, gusto mo na maging ganun din ang mga kasama mo. Dahil tahimik ka, ang gusto mo, tahimik din ang kasama mo. Sa Biblia, meron pong magpartner na pinili ang Panginoon, si Pedro at saka si Juan. Si Juan, tahimik, kagaya ko. Hindi totoo yun, ano? Si Pedro ay super daldal. Sa dami naman ng pupwedeng pagpartnerin, si Pedro pa na isang madaldal at si Juan na isang tahimik. Basahin ninyo ang Gospels, bibihirang nagsasalita si Juan. Ang malimit magsalita ay si Pedro. But the Lord brought them together. Sabi siguro ni Peter, Lord, pwede bang palitan mo na lang ito? Gusto ko ng kaparehas kong madaldal, sabi naman ni Juan. Kala mo ikaw lang ang may ayaw, Gusto ko ng kaparehas ko rin na tahimik. Because that's human love. We prefer the kind of people that we are. Yun lagi ang hinahanap natin. Pero alam niyo po ba, realistically speaking, you don't have the right to choose kung sino ang pipiliin natin na makakasama po natin sa church. Kaya nga, magugulat ka or nagulat kayo isang araw, yung dating nang pe-persecute sa'yo, nag-uusig sa'yo, aba, kinakamayan ninyo ngayon sa harapan. Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you. Why? Mapagbiro ba ang Panginoon? Hindi mapagbiro ang Panginoon. That is intentional. That is intentional. Because as far as the church is concerned, ang unang dapat na makikinabang sa isang heart na punong-puno ni Jesucristo, na punong-puno ng pag-ibig, ay hindi yung mga tagalabas. Ang unang-unang tao na dapat makikinabang sa isang puso na punong-puno ng pag-ibig ng Panginoon ay yung mga taong nasa loob. Huwag muna kayong papalakpak, just hold your claps. Masaya tayo nung una-una tayong dumadalo sa gawain ng Panginoon. 2 years, masaya ka pa. 3 years, 4, 5, 6, nagsisimula na. Yung dating katakatabi mo, did you ever notice na yung dating masaya ka na katabi, na hindi ka tumatabi sa iba ngayon, merong challenge. Hindi mo nagustuhan yung kanyang sinabi. Hindi mo nagustuhan ang kanyang kilos. Ang worst na nangyayari ay sa loob ng church na supposed to be God's love, ang dapat na nararanasan ng tao, the place where God's love is supposed to be enveloping the church. The church has become a place na kung saan hindi God's love ang kanilang nararanasan.
Marami po kayong napagdadaanan at marami tayong napagdadaanan na kung isusuma total po natin, dito sa church natin nakilala ang tunay na pag-uugali ng maraming mga kasama natin. Either ikaw ay hindi na magpatuloy sa church or iwanan mo ang church. Maraming nang iiwan ng church, hindi dahil kay Jesus Christ, hindi dahil sa preachings, kundi dahil sa kawalan ng tunay na karanasan, ng tunay na pag-ibig ng Diyos na supposed to be, yan ang nag-overwhelm na kultura sa gawain ng Panginoon. Subalit hindi iyan ang tunay na nangyayari. Yung mga dating kasama natin, wala na sila dahil sa hindi naranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya po, marahil ay kinakausap po tayo, Region 3, ng Panginoon, na ito yung panahon na kung saan ay kailangan po nating maintindihan ang tunay na meaning at kadahilanan ng merong tayong pag-ibig sa Diyos. Dahil naniniwala po ako, hindi kayo naparito dahil hindi nyo naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang problema ay yung pagpaparanas natin sa ibang tao ng pag-ibig ng Diyos na ating nararanasan. Amen. Meron pong magkapatid sa Biblia, si Esau at saka si Jacob. Alam ninyo kung ilang taon po silang nag-separate? 20 years. 20 years. Na magkalayo sila samantalang sila'y magkadikit ng bituka. Ito dapat ang klase ng kultura na mayroon tayo, nagmamahalan, nagpapatawaran, nagyayakapan sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang ng mga tao sa ating paligid. Sapagkat that's how God loved you and me. Ganito tayo minahal ng ating Diyos na makapangyarihan. So when we say a heart full of Jesus, it means a heart full of love. But what kind of love? It's God's love. Unconditional love. Pero minsan yung love na yan ay natetest. Natetest kapag ang isang tao ay nai-inconvenient. Pag nai-inconvenient ka or nagiging uncomfortable ka, wini-withhold natin yung love na supposed to be ay ipakita po natin. The truth of the matter is this, ang statement na a heart full of Jesus is equals to sa salitang disciple of Christ. Kasi nung unang panahon, pag sinabi pong disipulo ni Kristo, hindi lamang po siya tagapakinig ng salita ng Panginoon, kundi higit sa lahat, taga sa buhay ng salita ng Panginoon. Subalit ang pinakamagandang aspeto ng pagiging disipulo ng Panginoon noong unang panahon ay nagiging kagaya mo siya. Kaya may mga tao na tinatawag na disciples of John. Hindi dahil nakikinig sila kay John or nagsasabuhay ng turo ni John, kundi dahil ginagaya nila si John. Ang word po sa English ay resemblance. Resemblance meaning, kinokopya nila yung ugali ni Juan. Kinokopya natin yung ugali ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng Matthew chapter 10. Sabi po ng Matthew chapter 10, ang sabi roon, no slave is above the master. Tama na, or it is enough for a slave to become like his master, or a student to become like his teacher. So ang pinaka-ultimate goal ng discipleship is to be like Jesus. So if Jesus is love, ang ultimate characteristic na dapat na maging goal ng bawat disciple ng Panginoon is no other than love. Ang pagiging attender natin sa gawain ng Panginoon ay maliit na porsyento lang ng pagkakakilanlan natin ng pagiging disipulo natin ng ating Panginoon. Nagturo si Lord sa mga disciples niya sa John 13. And then verse
34, ang sabi niya, new command I give to you. Ano yun? Love one another. Pero meron po siyang clause or meron siyang qualifications. Ang qualifications po niya ay ito. Let me read it to you. A new commandment I give unto you, that you love one another. Ito yung qualifications niya. As I have loved you. Buti na lang, maliwanag na sinundan ni Jesus ang command na love one another ng salitang as I have loved you. Na nangangahulugan, ang klase ng pag-ibig na ipinapakita natin ay kagaya ng pag-ibig na ipinakita ng Panginoon sa atin. As I have loved you. Tanong, how did Jesus love you? Papaano tayo minahal ng ating Panginoong Hesukristo? Papaano? Unconditional love. Minamahal niya tayo, hindi dahil sa nagbibigay tayo sa gawain niya. Minamahal niya tayo no matter what you do. That's unconditional. Kaya ang question ngayon, when we say a heart full of Jesus, it means a heart full of love. The question is, what kind of heart do you have? Kung tayo ay disipulo ng Panginoon, what kind of heart or what kind of love do we have? Wag po kayong magagalit, ano? Isa raw po sa pinakamaraming plastic sa mundo ay ang church. Bigla kayong tumahimik. Kung gusto nating makita ang pinakamaraming lugar na kung saan panay kaplastikan, sabi nila, church. Ang sabi ng 1 John, sabi niya, you worship God you do not see. Pero hindi mo mamahal yung taong nakikita mo. Kung ganito ang estado ng heart na sinasabi natin mayroon tayo, 5 years from now, hindi kayang i-sustain ng ganyang klaseng pag-ibig ang mga hamon na haharapin ng Region 3. Sabi ng maraming tao, we worship God. We all worship God. Iisang labi sa panahon ng pagsamba, sa panahon ng pag-awit sa Panginoon. We all use our lips para sambahin ang buhay na Diyos. Pero pagtapos na po ang worship, itong bibig na ito na nagpuri kanina, ito rin ang bibig na naglalapastangan sa ating mga kasama. Is that love? Is that a heart full of Jesus? Absolutely not. Amen. Something na kailangan po nating lagpasan. Kung ang klase ng pagmamahal mayroon tayo ngayon ay kagaya ng mga examples na binabanggit ko po, 5 years from now, gusto ko pong maging makulit ngayon, 5 years from now, 10 years from now, yung ganyang klase ng pag-ibig natin sa bawat isa, hindi iyan makakatulong sa mga sitwasyon na ipaparanas sa atin ng Panginoon. So let's be real. Ano ang sabi ko kanina? Isa sa pinakamasarap or pinakamagandang salita is the word love. But this is also the most abused word in this world. And ang pinakapangunahin na nang-aabuso ng salitang love, hindi tagalabas, kundi tagaloob ng church. Because tanungin po ninyo ang mga pinakamasasaklap na karanasan ng maraming mga mananampalataya, hindi nung wala sila sa church, kundi nung nasa loob sila ng church. Tanungin ninyo kung sino ang nagwalang-ya sa kanila, sino ang lumapastangan sa kanila, yung katabi niyang nagwa-worship, yung nakikita niya sa harapan, yung tumutugtog, yung sumasayaw, yung nangangaral, sila ang pinanggalingan ng mga pang-aabuso. So if this is the kind of love na mayroon ng Region 3, anong mangyayari sa inyo 5 years from now?
Pwede ho ba nating palakpakan ng Panginoon? When we say a heart full of Jesus, we also see a heart na kung saan kahit sino at kahit saang lugar at kahit anong panahon, consistent na nakikita yung heart na puno ni Jesus. Hindi pwedeng sa araw lamang ng service full si Jesus. Which is ito ang nakikita po natin na sa araw ng linggo, grabe ang ganda-ganda ng corona natin. Pagkatapos ng araw ng linggo, nagets ninyo? Sa araw ng linggo or Miyerkules, a heart full of Jesus. Ang ganda. Di ba? Punong-puno ng kaplastikan. Kamusta po? Good morning, welcome. Ganda kahit plastic. Pero pagkatapos ng gawain ng Panginoon, yung gumaganon biglang nagbabago ng direksyon. Hindi tayo kina-question sa time na full ang heart natin with Jesus. Naku-question pag wala na tayo sa lugar na full ang heart natin ni Jesus. There must be consistency. Pag sinabing consistent, kung ikaw ay full of Jesus today, you must be full of Jesus tomorrow, the next day, the third day, the fourth day, every day of your life. Amen. At kung full of Jesus ang heart mo, dahil mga believers ang kasama mo, mas dapat full ang heart mo ni Jesus kapag hindi na sila ang kaharap mo. Minsan alam niyo nagiging mabait lang tayo kasi mabait yung katabi natin. I think nabanggit ko na po ito. Para lang masaya ho tayo ngayon, ano? Nagturo po ako sa isang church po natin. Anniversary nila, kinaumagahan. The following day, so Saturday evening, meron po kaming discipleship with all the leaders. Gusto ko po yung ganun, na hindi lang ako pumupunta para lang mag-preach ng isang beses. Gusto ko pong makausap ang mga leaders. So nagturo po ako kasama yung mga kananayan, katatayan, tsaka yung mga kabataan. Sabi ko doon, ang isa sa problema natin ay hindi yung inconsistency. Ano ba Tagalog ng inconsistent, ma'am? Sir? Hindi tuloy-tuloy. Tama ba? Nagbabago. Okay. Sabi ko, yan ang problema natin. Very inconsistent tayo sa maraming bagay. Sabi ko, dito sa church, grabe tayo kung mag-speaking tongues. Talaga namang laway dito, laway doon. Maputol-putol na yung litid mo para ka lang makapag-speak in tongues. Sabi ko, pero pag uwi natin sa bahay, may sarili tayong speaking in tongues. Palakpakan yung mga kabataan. Pumalakpak sila because they see the inconsistency. Isa sa area na kung saan ay kinakailangang mag-level up tayong lahat mga ka-LOTN. In particular, LOTN Region 3. Let's be consistent. Who you are sa harapan, dapat ganun ka rin kapag wala ka sa pulpito. Ito po yung tinatanong ko. Usually, ang malimit kong tanungin yung mga pastor at saka yung mga nakikipag-usap po sa akin. Gusto ko po kasi na kung ano yung hagalpak ko sa harapan, yun din po yung hagalpak ko pag wala po akong hawak ng mikropono. So ang tinatanong ko sa kanila, nagbago ba yung hagalpak ko? Do you see me as a different person pag tayong dalawa lang? Do you see me as the same person sa harapan ng maraming tao? Hindi ako perfect. But I am trying na makumbinsi ko po kayo na hindi dalawang Pastor Alan Gabiao ang kaharap ninyo.
yung Pastor Alan habang nagpipreach, ay siya rin yung Pastor Alan pag hindi na siya nagpipreach. This is consistency. Ito ang kawalan sa buhay ng maraming mananampalataya. Nagiging bright lamang tayo kapag mga bright people ang kasama natin sa gawain ng Panginoon. Pero pag wala ka na sa church, pwede ba akong magmarites sa inyo ng konti? Para lang i-illustrate ko yung aking gustong i-convey na message. Meron pa akong balita na narinig nung unang panahon. Merong isang pastor na nagpipreach. Hallelujah, ang galing mag-preach. Pagkatapos ng service ng alas 12, nakikipagtong-it siya sa mga worship team. Bakit kailangan natin ng consistency? Alam niyo ba kung bakit? Ito'y alam ng mga kabataan. Ang pangarap ko ho noon ay maging artista. Nung ako po'y bata pa. Artista pinapanood. Kasi yung kapitbahay namin merong TV, binutas ko po yung dingding na pagitan namin para lang makapanood po ako. Ngayon nagkaroon ako ng desire na gusto kong makita yung sarili ko sa screen. Pero dahil hindi ako biniyayaan ng Panginoon ng pang-artistang mukha, binago ko yung aking pangarap. Ginawa ko pong gusto kong malibot ang buong mundo. To see the world for free. Kaya yun po yung mga ng mga seaman. Yung seaman talaga, in every port we drop our anchor. Ngayon, binabanggit ko po ito sa inyo because listen to me. Alam niyo ba na ang buhay natin ay parang pelikula? Tayo'y mga artista sa pinilakang tabing ng Diyos na makapangyarihan. Aminin niyo man, tanggapin niyo man sa hindi, pinapanood kayo ng mga anak natin, pinapanood kayo ng asawa natin, pinapanood kayo ng mga classmates ninyo, ng mga kapitbahay, ng manugang, ng mga biyanan, ng lahat ng kung sino-sino sa paligid natin. Dahil identified tayo as followers of Christ. At yun ang katotohanan, tanggapin nyo man o hindi, tayo'y nasa pelikula at pinapanood nila tayo araw at gabi. Nakikinig sa dingding kung nag-aaway kayo o hindi. Pinapanood po tayo, brothers and sisters. So when we say a heart full of Jesus, a heart full of love, God's love, itong God's love na ito must be consistent. Hindi pwedeng God's love or a heart full of Jesus ka today, tapos tomorrow ay a heart half of Jesus. Or a heart, a quarter of Jesus. Hindi pwede yun. There must be consistency. Why? Because the world is watching us. The world is watching us. Sabi ni Mahatma Gandhi, dahil sinako po siya ang India ng matagal na panahon ng United Kingdom, nung nakikipaglaban na po siya para sa liberation ng India, ang sabi niya, I believe in your Christ, but I don't believe in you. Ilan sa mga kapitbahay natin ang ganyan ang nasa isip? Ilan sa mga kasama natin sa bahay ang ganyan ang nasa isip? I believe in the God you are worshiping every Sunday, but I don't believe in you. Why? Inconsistency. Inconsistency. Now, brothers and sisters, a heart full of Jesus, everywhere you have to be the same person. You have to be the same person. Kung gaano ka kabait sa kumari mong nagbibigay sa iyo lagi ng longganisa.
Dapat ganun ka rin sa mga hindi nagbibigay sa iyo ng longganisa. Kapampangang longganisang matamis. So, whoever, sino man ang kaharap natin, at all time, in all places, that's consistency. Amen. Especially kapag merong hamon na atin ng pinagdaraanan. Sabi ni Lord ganito sa Matthew 5. Sabi niya, you have heard from the beginning, love your neighbor and hate your enemy. Ang sabi ngayon ni Lord, but now I tell you, love your enemies and pray for those who despitefully persecute you. Okay, pahabaan natin yung love your enemies. Madaling sabihin na I love my enemies. Ang hirap hong gawin yan. Amen. Tapos, isa sa kaplastikan natin, pinatawad na kita. Huwag mo lang uulitin. Pinatawad ko na siya, pastor. Pastora, pinatawad ko na siya. Hindi na kayo nagtatabi ngayon sa church. Forgiveness is only the first step. The ultimate goal sa relational conflict or conflict resolution is reconciliation. Tamang pasimula ang pagpapatawad, pero ang ultimate goal sa conflict resolution is reconciliation. Ano ang saysay ng pagpapatawaran kung hindi rin lang nagkakaroon ng reconciliation? Jesus demonstrated reconciliation. I-demonstrate niya, hindi niya lang tayo pinatawad. Ni-restore niya ang ating relationship with God. Kaya hindi ka na anak sa labas ng Diyos, ikaw ay tunay na anak ng Diyos because through Christ, He reconciled you and me sa harapan ng Panginoon. Maliwanag po ba yan? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa madali pong salita, when we say a heart full of Jesus, a heart full of love, consistent sa lahat ng panahon. Bakit? Because people are watching us. Okay? Sabi ng John 13:34, a new command I give unto you, that you love one another as I have loved you. So that's unconditional love. As I have loved you. Ito po ang challenge. Verse 35, sabi niya, so the world will know that you are indeed my disciples. Upang malaman ng buong mundo na kayo nga ay tunay kong disipulo or tunay kong tagasunod. Ang matibay na pruweba na tayo po ay tunay na tagasunod ng Panginoon ay hindi sa paramihan ng verses. Amen. Kundi kung kaparis ng love ni God ang love na meron ka. Ang love ni God wala pong paimbabaw. Pag ngumiti si Lord, totoong ngiti. Pero pagpasok kanina ngumiti, pero tsura mo lang. Punong-puno ng katotohanan. Sapagkat ang sabi roon, by this all men will know that you are my disciples indeed. Palakpakan natin ang Panginoon. Resemblance. So when you look at the kind of love na mayroon po tayo, does it look like the love of Jesus? Yun ba'y kaparis ng pag-ibig ng Panginoon? Dahil kung hindi po kaparis yan ng pag-ibig ng Panginoon, then that's a big question. Let me use si Stephen sa Acts 6 and 7. Ito rin po yung pinaka-story doon po sa first message.
na binigay ko po sa Iloilo. Si Stephen po ay nangaral, at sa pangangaral niya, matalas yung kanyang pagpapahayag. Sabi niya bandang huli, kayo ang nagpako kay Jesus. At ang sabi roon, and their heart was pricked to the heart. Sabi po niya, ang word na iyon ay talagang sumugat sa kalooban ng maraming tao. Ang naging response ng mga tao, when Stephen said, you put him to the cross, ang ginawa po kay Stephen ay kinaladkad po siya palabas, dinala po siya sa plaza, at ang sabi roon, siya po ay pinagbabato. Now think of this. Wala siyang ginagawang masama sa mga nangbabato sa kanya. Bagkus nangaral pa nga siya ng mabuting balita ng Panginoon, yet ang isinukli ng mga taong pinagpapahayagan niya ay panay mga kawalangyaan. Gusto ko pong makita ninyo ito. As Stephen was being stoned to death, ang sabi rito, tumingala po siya sa langit at nakita niya ang anak ng Diyos na nakatayo. Nakita niya na ang anak ng Diyos ay nakatayo. Ang sabi ng Hebreo, ang sabi ng ibang mga sitas ng Biblia, Jesus is seated on the right hand of God the Father. Wala pong ibang instance or situation na makikita ninyo si Jesus after na mag-ascend po siya sa langit na nakatayo sa kanan ng Ama. This was the only time. Now, let me explain. Habang binabato si Stephen, meron po siyang prayer, na ang prayer niya ay resemblance ng prayer ni Jesus nung siya ay ipinapako na sa krus. One of the 7 last words ni Jesus ay ito, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Ang sabi ni Stephen, bago siya malagutan ng hinanga, sabi niya, Lord, wag niyo po silang papanagutin. It's different words, but it's the same Spirit. Kaya habang binabato po siya, pagtingala niya po sa langit, nakita niya si Jesus. Open your spirit wide. Nakita niya si Jesus. Tumayo si Jesus as if like, habang sinasabi ni Stephen na wag niyo po silang papanagutin, the Lord's hand was clapping at Stephen. Why? Bakit? Sapagkat anak ko yan. Kopyang-kopya niya ang one of my 7 last words, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Napakinggan po ninyo ito. I want you to listen carefully. Hindi po nanalangin si Esteban na, Lord, pwede ho kayong magpadala ng 1,000 mga anghel. Pwede ba tirisin mo lang? Isang kidlat lang, Lord. Or isang earthquake lang. Pwede ba pakisampal itong bumato sa akin? Never ninyong makikita dyan. God's love is this. Huwag niyo pong i-misinterpret. God's love is this. We allow abuse sometimes to hit us. Hindi dahil tinotolerate mo, kundi dahil gusto mo lang i-express sa taong yan that I love you. I can pray to the Lord na patayin ka na ngayon or tupukin ka ng Diyos ngayon. But we allow abuse sometimes because it's when we allow abuse God's love is most evident. Hindi nararanasan ng maraming tao ang ganitong klaseng pag-ibig dahil minsan walang abuse. Nangyayari pag inaabuso ka, gumaganti tayo. They don't see God's love. That's not a heart full of Jesus. But when we allow people to abuse us at certain point in our lives, wag lang po kayong papatayin. Wag lang po kayong papatayin or magbabanta. Pero kung ang issue nyo lamang dahil natapakan yung bagong Q-tex ninyo, or dahil minarites kayo sa kaibigan ninyo, or dahil maliliit na bagay, and yet nagre-retaliate po tayo. It is when these types of abuse
na nag-retaliate po tayo, watch this, na mimiss nila na makita ang a heart full of Jesus. What's missing in this story na binabanggit ko? Nakatago doon si Saul of Tarsus. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Siya yung nag-iingat doon sa mga balabal, mga coat, ng mga nagbabato kay Esteban. Saul was watching Stephen. Pinapanood niya si Stephen na sa talino ni Saul of Tarsus, sinasabi niya na pwedeng tumawag si Esteban ng maraming mga anghel, tumawag kay Yahweh. Hinihintay niyang tumawag si Esteban, walang marinig si Saul. That is why when you see Saul watching how Stephen died of martyrdom, dumating na ngayon, nakakilala na siya sa Panginoon. Alam niyo ba, nang isa sa paulit-ulit, 2 beses niya pong binanggit yung kanyang conversion. 2 beses niyang naalala kung paanong tinawag siya ng Panginoon in the person of Stephen. But we sometimes, ginagamit natin yung ating rights, karapatan kong gumanti, karapatan kong umamanos. But the truth is this, a heart full of Jesus. Sometimes we allow people to abuse us. Not because tolerant po tayo sa kanila, but because we want to win their hearts. At that time, kitang-kita po ni Saul, the heart of Saul was won. Minsan, ang pinipilit po natin na i-win ay ang mind ng maraming mga tao. O we forget to win their hearts. How do you win a heart rebellious sa harapan ng Panginoon? They must see the heart of God. And the heart of God is Jesus Christ. Namimiss, ilang mga kapitbahay natin ang ginantihan natin. Ilang mga kasama natin sa gawain ng Panginoon ang ginantihan natin na na-miss natin ang opportunity na ipakita si Jesus sa kanila sa ating buhay. Ilan ngayon ang matagal na nating kasama noon na wala ngayon because they missed the opportunity na makita nila ang pag-ibig ng Panginoon. Ilan sa mga kasambahay natin ang hindi nila nakikita ang tunay na pag-ibig ng Panginoon because we missed the opportunity to show them a heart full of Jesus. Just to illustrate my point, I forgot the exact book, but it was a book, a story ng mga persecuted Christians sa Yugoslavia before. There's 2 characters dito. Zimmerman, ito po yung atheist. He was so religious before. Pangalawa, si Jacob, na evangelist ng Panginoon. Araw-araw nagpupunta si Jacob sa community ni Zimmerman. At si Zimmerman lagi niyang kinakausap. Ang sabi, ayon po sa book na ito, sabi ni Jacob, sabi niya, Mr. Zimmerman, supposed to be, hiniram ko yung coat mo at ako ay nagnakaw at nahuli ako at nakita na ako ay nagnakaw. At ako ay tumakbo at sabi niya, at hahanapin at kilala ng mga pulis yung coat na iyon. Ang tanong ni Jacob ay ganito, what would you do? Sabi ni Zimmerman, of course, hahanapin ako. Dahil ako ang may-ari nung coat na yan, sabi ni Zimmerman. To this point, na-annoy si Zimmerman because he was sending or he was conveying some point. And make the long story short, araw, nagpupunta si Jacob kay Zimmerman. Hanggang sa dumating yung time na nag-open si Zimmerman kay Jacob at ang sabi niya, how do I accept Jesus Christ? And then Jacob said, open your heart, just open this and do this and do that. And then bandang huli, the point of the story is this. Sabi ngayon ni Zimmerman, nung lumuhod po siya at pagkatapos niya pong tinanggap si Jesus, pagtayo niya, sabi niya, Jacob, you wore his coat very well. You wore his coat very well.
how well are we wearing His coat? Yes, nasasaktan po tayo sa bawat sitwasyon na tayo po ang agrabyado. But didn't you know, opportunity yan ng kumare mo na makita si Jesus. Opportunity yan ng kapitbahay mo na makita ang Panginoon. Wala sila ngayon because they missed that opportunity. Stephen, hindi niya na-miss yung opportunity. And when his opportunity came, bumilib si Jesus, tumayo siya. Well done, Stephen. Well done. Hindi ko po alam kung ano ang plano ng Lord sa inyo for the next 5, 10 years or lahat pa ng mga years. I wish I could be here every year. But I tell you, maganda ang plano ng Panginoon. Subalit, kung very inconsistent tayo sa ating pagmamahal, yes, naaabuso tayo, nasasaktan tayo. But sometimes, hindi natin ginagamit na opportunity ang mga abuses na ito to prove them that there is God. But if we change our mindset, amen. Si Jesus, pwede niyang tawagin ang kanyang ama at sasabihin niya lang, Lord, isang kidlat mo lang sa mga taong ito. Hindi ba minsan ganyan din ang sinasabi natin? Hindi nyo bina-verbalize pero sa heart natin ganyan. Madapa ka sana. Nung marinig mong nalugi ang kanyang negosyo, anong sinasabi mo? Buti nga. Is that a heart full of Jesus? Absolutely not. Ang mundo ngayon ay naghahanap ng tunay na merong pusong nag-uumapaw ang pag-ibig ng Panginoon. But hanggat ang bawat isa sa atin ay hindi nagiging makatotohanan sa ating pag-ibig sa bawat isa, hindi tayo magiging makatotohanan sa labas. You can never be real outside kung lahat tayo nagpa-plastikan sa loob. Worse, you will never win them if we don't win ourselves here. Kaya, maaalala po ninyo ang message na ito. There will be a particular scenario sa life ninyo and you will remember this. Do you think, hindi nasaktan si Esteban? Of course, masakit pong mamatay. Right? But he embraced that abuse. He embraced that abuse sa ngalan ng Panginoon. Anong malimit po natin ginagamit? Gumaganti tayo sa mga taong naglapastangan sa atin. But didn't you know, merong isang bagay na hindi inilagay ng Lord sa kamay natin? Revenge. Revenge is not in us. Anong sabi ng Biblia? Revenge is mine, saith the Lord. So kung ikaw ay puso na punong-puno ng ating Panginoon, there's no such thing as revenge sa heart po natin. But we all see all these abuses as God-given opportunities upang itong tao na ito, upang itong kapitbahay na ito, upang itong mama na ito, upang itong pamilya na ito, upang itong tao na ito, they would know that you are God's disciples and that they would know na merong Diyos. Amen. So this, ngayon pong tanghali, is a preparation of your future. Kung hindi ninyo aayusin, kung hindi tayo mag-aayos ngayon, kailan pa natin aayusin ang ganitong puso? If not now, when? Pagdating ng panahon, hindi na po kayo makakapag-ayos. Ngayon ang araw ng pag-aayos ng ating kalooban. Kung hindi po ako magkakamali, loobin ng Panginoon na tama itong bibitawan ko. Marami sa inyo ang magkakagalit. Nagpa-plastikan na lamang tayo. Kaya tayo dumadalo because we are part of LOT and Region 3. Pare-parehas tayo ng damit.
Pare-parehas tayong sinasamba natin ng Diyos na makapangyarihan. But deep inside our hearts, grabing kaplastikan. But dito po magaling at expert ang Panginoon. Ang church po natin ay hindi po perpekto. But I believe ang church po na ito ay isang ospital na kung saan ang pinaka-chief surgeon ay walang iba kundi si Jesus. And what He does is this: bawat taong pumapasok dito, niyayakap kanya ng tunay na yakap. Isang yakap na hindi mo pa nararanasan. Isang yakap na kung saan hindi mo maipaliwanag. Kaya niya ginagawa yon so that you can also do the same to other people. Amen. I don't know kung babanggitin ko po ito o hindi. Hanggang alas 3 tayo, Pastor Reden, di ba? I think 2017, correct me if I'm wrong, Pastor Jane, meron pong pastoral conference tayo na ang ending ng pastoral conference ay nagkaroon po kami ng pirmahan ng tinatawag pong covenant. Was that 2017? Tapos lahat po ng mga umattend doon po sa pastoral conference, meron po tayong malaking tarpaulin doon na nakalagay po yung covenant noon sa Ruth chapter 1 na lahat po yun ay pumirma. At ito pong eksena kay Ruth, ito po yung time na ini-encourage po siya ni Naomi na umalis na. Namatay na po yung anak ni Naomi. Parehas na dalawang anak na lalaki, pati yung asawa niya ay namatay na. So ini-encourage ni Naomi si Ruth at saka yung isang manugang niya na umalis na lamang kayo, iwanan nyo na lang ako sapagkat ako'y babalik na sa aking bayan. And then ang eksena, umalis po yung isa. And then pagdating po kay Ruth, tinanong po siya. Sa verse 15, sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo ay nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos, umuwi ka na rin. Sumagot si Ruth, wag po ninyong hilinging iwanan ko kayo, hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako maililibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa. Kung papayagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. I read this because nagwo-worship po tayo kanina. I was reminded to read this. Ano ang tamang tugon natin sa heart full of Jesus? What is the right response? I think the right response is to make a covenant sa buong Region 3. To make a covenant sa mga pastors ninyo. Pastor, habang buhay ako, kasama mo ako sa LOTN. Problema mo, problema ko rin. Sa buong Region 3, God has a great plan sa Region 3. Meron tayong love ngayon, pero kung ile-level up natin sa panibagong antas na uri ng pag-ibig, which is a covenant love, sabi ni Naomi kay Ruth, iwanan mo na ako. Sabi ni Ruth, no way. No way. Bakit tayo nangiiwan minsan ng church? Bakit tayo minsan iniiwanan natin ang mga dating friends natin? Because we only have love. There's no covenant love. If there is covenant love, ang sabi ni Ruth kay Naomi,
Yung bayan ninyo, bayan ko rin. Yung Diyos mo, magiging Diyos ko. Wherever you go, I will go. Wherever you die, I will die. This is our response today. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Brothers and sisters, mahal ko po kayo at alam kong mahal nyo rin po ako. Subalit isa sa pinaka magandang expression ng pagmamahal ay ang pagkakaroon po natin ng tipan sa harapan ng Panginoon. Na hindi tayo mangiiwan ng mga kasama. Na hindi tayo mangiiwan ng inyong mga pastors, ng inyong mga leaders. Tayo ay tinawag ng Lord sa bawat isa. At sa biyaya ng Panginoon, magpapasimula po tayo ng panibagong relasyon sa bawat isa ngayon. Isang uri ng relasyon na kahit merong inconveniences, kahit maraming mga uncomfortable situations sa life po natin, our love will remain. Because Jesus is the center ng church natin. Hindi ho si pastor, hindi ang mga pastors natin. No one. He is the center of this church. So bow your heads, close your eyes.